morning mga idol, nandito na naman tayo sa ating favorite spot. Nandito tayo sa mga may butas-butas, luong-luong. Solo fishing lang tayo ngayon mga idol. Kalmada na naman mga idol, kaya dito tayo sa labas. Sana wag lang umulan hanggang mamaya. Lord, sana muli nyo akong gabayan ngayong araw sa aking paninisid. Sana makauwi tayo ng ligtas. Ingat tayong lahat mga idol. Tara, sisid na tayo. So dito nga mga kabuli, dahil nakakita na nga ako dito ng isda sa ilalim ng bato, kaya naman agad ko na nga ikinasa itong aking kargata. At dahan-dahan ko nga lang itong linapitan para hindi siya umalis sa kanyang pwesto, para itong aking buwinamanong isda ay hindi mapurnada. At ito nga ang ating buwinamanong isda ngayong araw, isdang barangan burik. At panibagong hanap nga na naman pala ako dito sa mga ilalim ng bato. At dito nga lang sa malapit kung saan ko nga nakuha yung buwinamanong isda, ay nakakita nga na naman ako dito ng isda. Isdang barangan burik nga na naman ito na nakasiksik sa butas, kaya naman agad ko na nga itong binanata. Kadalasang mga isdang barangan burik nga pala ang aking mga nakukuha kapag dito nga ako namamana sa spot na ito. Marami nga kasi ditong mga butas-butas ulong-loong na kung saan nagtatago nga itong mga isdang barangan burik kapag nakakakita nga silang namamana na gwapo. Gwapo kadsen, no bara mo kan kuna nin rugso. At dito nga mga kabulay, panibagong sisid nga na naman ako dito dahil may nakita nga na naman ako ditong isda. Hindi pa naman maganda yung pwesto ng isda, naka sidewheel, kaya naman ang pinana ko nga ito ay sablay, por Diyos. Pero mabuti na nga lang hindi nga umalis yung isda sa butas, kaya naman agad ko nga itong binalikan. Siguro may magandang alaala ang isdang ito dito sa butas, kaya hindi siya umalis. Paumanhin at nakita kita, kailangan ko ng pangulam, kaya naman magpaalam ka na dyan sa butas. At ito nga isa na namang isdang barangan burik. At dito nga mga kabulay, panibagong hanap nga na naman ako dito sa mga butas-butas. Ikinabit ko na nga rin pala dito mga kabulay itong aking flashlight sa dulo ng aking pana para makakapit nga ako dito sa mga bato. Sa mga unang pamamana ko nga kasi mga kabulay, ay hawak ko sa kaliwang kamay itong aking flashlight, kaya naman nahihirapan nga akong kumapit sa mga bato. Kapag hindi nga kasi ako nakakakapit sa mga bato dito sa ilalim, ay mas madali nga akong nauubusan ng hangin dahil hindi nga ako nakakapag-relax. Kapag nasa ilalim ka nga kasi ng tubig mga kabuli, dapat relax lang ang iyong katawan at huwag masyadong magalaw. Nang sa ganun ay may posibilidad nga na magtagal ka sa ilalim ng tubig, pwede ka pang magkape, ay hindi pala, para humanap ng panaing isda. Hindi naman ako masyadong eksperto pagdating sa mano-manong paninisid dito sa dagat, ay binabahagi ko lamang ang aking ginagawa. At dito nga mga kabulay, panibagong hanap nga na naman tayo kung meron pang natutulog na isda dito sa ilalim ng bato. At dito nga sa part na ito mga kabulay, nakakita nga na naman ako dito nitong napakaraming hito. Sayang na naman ang ginataang hito dahil wala pa nga akong nagagawang panghuli nitong mga hito. Magtago lang kayo dyan sa butas, huwag kayong lumabas kung ayaw nyong mapulutan, baka makita kayo ni Uncle Anton nang huhuli yun ng hito. At dito nga mga kabulay, may napana nga na naman ako ditong isdang barangan burik. Hindi ko nga lang nakuha na ng video kung paano ko pinana yung isda, pero ayos lang yan basta nakuha ko yung isda. At dito nga mga kabulay, sumisid nga na naman ako dahil may nakita nga na naman ako ditong isdang barangan burik. Nagtago nga lang ito sa ilalim ng dabo, hindi sa ilalim ng butas, kaya naman madali ko nga lang itong nakita. At dito nga naman mga kabulay, nakakita nga rin ako dito ng isdang mulmol. Mababaw nga lang ang spot na ito na kung saan mailap nga itong mga isdang mulmol. Kaya naman bago pa nga makaalis itong isda sa kanyang pwesto, ay binigyan ko na nga ito ng palpalaran shot. Mabuti na nga lang napahabulan pa nga ng aking pana itong isda, kaya naman ito nga ay aking tinamaan. At dahil nga tinamaan ko itong isda sa pamamagitan ng palpalaran shot, ay shout out kay Ramil na Belgas from Bani, Pangasinan. At dito nga mga kabulay, ang kasunod ko nga namang napanang isda ay itong mulmol ipos. Ang sabi nga pala nila dito sa amin, reject nga daw ang isdang ito dahil hindi mabenta. Matabang o matabang nga daw kasi ang isdang ito. Pero para sa akin, walang reject na isda at matabang, basta fresh ang isda, bagong huli na namin. At ang kasunod ko nga namang napana dito mga kabulay, itong napakalapad na isda. Hindi ko nga lang alam ang pangalan ng isdang ito, baka alam nyo mga kabulay, pa-comment naman po dito sa video para alam din namin. Nailawan ko nga ito sa ilalim ng bato na buong akala ko maliit lamang dahil ang nakalabas lamang ay yung kanyang ulo. Hoy, laki ba idol? Anong isda kaya ito? Lapad. At dito nga pagka-secured ko nga ng isda, ay binalikan ko nga rin agad dito kung saan ko napana yung malapad na isda. Baka meron pa nga kasi itong barkada sa loob, kaya naman bago nga ako dito sumisid ay kinasa ko na nga itong aking kargada. At pagkasisid ko nga dito mga kabuli, wala na nga ako nakita, nakatunog ata yung kanyang mga kasama. Kaya naman panibagong hanap nga na naman ako dito sa kabilang butas. At dito nga sa aking patuloy na paggalugad ay nakakita nga na naman ako dito ng isdang barangan burik. Kaya naman nang makuha ko na nga rin dito ang tamang distansya akin nang natutukan, ay agad ko na nga itong pinalalpakan. Lumanitak nga na naman itong mga isdang barangan burik ang nakuha ko ngayong araw, pero ang mga isdang mulmol wala, makapoy. Meron rin naman ako ditong nakitang isdang mulmol, pero karamihan nga sa aking pinana ay abas, sumablay. Napakailap nga kasi talaga nitong mga isdang mulmol kapag sa ganitong spot na mababaw. At dito nga mga kabulay, nakakita nga na naman ako ng isdang barangan burik sa ilalim ng bato. Akmang papalis na nga ito bago pa ako makalapit sa kanya, kaya naman binigyan ko na ito ng long shot. At dahil nga tinamaan ko pa rin itong isda ng long shot, ang shoutout na ito ay para kay Loreto Torres Bilos from Sual, Pangasinan. At dito nga mga kabulay, tsamba, nakakita nga na naman ako dito ng isdang
isdang mulmultar. At dahan-dahan ko nga lang na naman itong linapitan hanggang sa ito nga ay aking malapitan. At pagkapana ko nga dito tiyamba nakawala pa yung isda dahil daplis yung kanyang tama na punit. Magsayay kilo analaya pinana akong mulmultaragtak nin nakabulos por Diyos andani ako'y na makapas na. Makaawid-awiden ananuwantin andani kamulan mo tanay kuna kat kaimuot makalap. Nanibago ata ako sa pamamana ng isdang mulmultaragtak ngayong araw ang sabi ko dahil puro dukle. Kaya naman sa oras na ito ang pinarupo ko na lamang nga itong mga butas-butas o mga luong-luong para humanap ng isdang barangan burik. Tiyaga lang talaga sa paggapang dito sa ilalim ng dagat kapag ganitong isda nga ang iyong hinahanap. At dito nga sa aking paggapang mga kabulay nakakita nga ako dito ng dalawang barangan burik sa isang butas. At pagkapana ko nga dito hindi pwedeng isa lang ang tamaan baka magtampo yung isa kaya naman pinana ko silang dalawa. At may napana nga rin pala ako ditong isdang mataan na kadalasan ay nagtatago rin sa mga ilalim ng bato. At bago pa nga ako umahon dito sa aking bangkay nakapana pa nga ako dito ng isdang barangan o danggit. At dahil tanghali na nga rin sa oras na ito kaya naman umahon na nga ako dito sa aking bangka para umuwi. Umahon na tayo mga idol. Tanghali na, uwi na tayo. Uli natin. Mga barangan burik. Mga barangan ang napana natin mga idol. Oh. Oh. Wala, madalang yung rugso. Ay yung madalang mulmol. Ito yung napana natin yung isang malaking isda mga idol. Oh. Anong isda kaya ito? Hindi ko kabisado itong isdang ito. Mga idol, oh. Malapad oh. Anong isda kaya ito?